Sa pinakadulo ng kabundukan ng San Mateo, may isang baryong halos hindi na madaanan ng sasakyan, ang baryong Lumang Lupa. Tahimik at payapa ang lugar, at ang mga tao'y palakaibigan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may tinatagong lihim ang bawat pamilya. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating si Lino, isang batang galing Maynila, para magbakasyon sa bahay ng kanyang Lola Sabel. Si Lola Sabel ay kilala bilang manggagamot sa baryo, at sinasabing may alam sa mga lumang kaalaman ng kagubatan. Lola, totoo po ba yung sinasabi nila tungkol sa mga aswang? Tanong ni Lino habang nakaupo sa duyan. Ngumiti si Lola Sabel at bumulong, marami kang matutuklasan dito, apo. Pero hindi lahat ng sinasabing masama ay tunay na masama. Kinabukasan, narinig ni Lino ang mga usapan sa palengke. May nawawalang baka, tila kinain, pero walang bakas ng dugo. Gawa na naman ng mga nilalang sa gabi, bulong ng isang matanda. Gabi-gabi, nagmamasid si Lino. Sa ikatlong gabi, nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Mang Ireneo, isang tahimik na mangingisda, na tila may kakaibang kinikilos. Sa halip na matulog, umaalis siya at pumupunta sa likod ng kagubatan. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita ni Lino ang hindi niya inaasahan. Nagbago ang anyo ni Mang Ireneo. Nagkaroon siya ng mahahabang kuko, mapupulang mata, at nakakatakot na pakpak. Isang aswang. Pero sa halip na umatake sa tao, nakita ni Lino na tinulungan nito ang isang inang baboy damo na nanganganak. Tila naggagamot ito gamit ang mga dahon ng kagubatan. Laking gulat ni Lino nang malaman mula kay Lola Sabel ang katotohanan. Hindi lahat ng aswang ay nananakit. May mga nilalang na isinumpa dahil sa lumang alituntunin ng kalikasan. Binago ang kanilang anyo, ngunit hindi ang kanilang puso. Sa baryong Lumang Lupa, ang mga aswang ay tagapangalaga ng kagubatan. Sa gabi sila gising upang gamutin ang mga hayop, ayusin ang balanse ng kalikasan, at bantayan ang mga lihim ng kagubatan laban sa mga mapanirang tao. Kaya raw hindi pinapapasok ang mga dayo sa gabi, hindi dahil delikado ang mga nilalang, kundi baka makita ng mga hindi handa ang mga lihim na hindi nila mauunawaan. Pagkaraan ng ilang linggo, nagbago ang pananaw ni Lino. Hindi na siya natatakot sa mga kwento ng aswang. Sa halip, pinili niyang matuto mula sa kanyang lola at sa mga nilalang ng gabi. Pag-uwi niya sa Maynila, dala niya ang isang lihim, na ang kababalaghan ay hindi palaging masama, at ang tunay na anyo ng isang nilalang ay nakikita lamang ng pusong marunong yumunawa. Aral ng kwento. Huwag basta husgahan ang iba base sa kanilang anyo o kwento. May mga nilalang, at tao, na mabuti ang puso kahit kakaiba ang kanilang panlabas. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa anyo kundi sa gawa.